Good morning everyone, to all to God be the glorious out there or listening and watching right now. Samahan niyo po kami umawit sa ating Panginoon. If you have to jump, you shout, you sing. Come on, samahan niyo po kami lahat. Hallelujah. Come on, all together now. Sometimes I forget my life isn't about this world. No, focus on the things I thought would make me happy. Use up all of my time and look away from you, my Lord. Now I realize this isn't what you want. You said trust in you with all of my strengthened by your blood. I am alive. You inspire me with your love, 'cause you gave your life and holy blood for us. I'm saved and now I am set free. I'm gonna praise you, lift my hands up high, giving glory to the Savior of my life. There's no other name I'll magnify. Jesus Christ, to God be all the glory. Jesus Christ, Jesus Christ, to God be the glory. Amen. Now I'll keep in mind, no matter what I'm going through in life, you're always here beside me. You never leave me alone. Hold on to the promise of an everlasting life with you, Lord. Whatever happens, I can do anything. I'll trust in you with all of my heart. Your word is my strength, and with you I gotta feel alive. You inspire me with your love, 'cause you gave your life and holy blood for us. I'm saved and now I am set free. I'm gonna praise you, lift my hands up high, giving glory to the Savior of my life. There's no other name I'll magnify. Jesus Christ, to God be all the glory. Jesus Christ. Oh, hallelujah. Come on, let's clap our hands to Jesus. Let's lift up our hands to Jesus right now. Lift your hands up high. Say, I'm inspired. I'm inspired by your love. Lift your hands up high. Say, I'm inspired. I'm inspired. Lift your hands up high. Say, I'm inspired. I'm inspired by your love. Lift your hands up high.
Set thy glory above the heavens, O Lord our Lord. How excellent is
each in the name of his God. But we will walk in the name of the Lord our God forever and ever. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Praise God sa pong mapagpalang gabi sa ating pong lahat na to God be the glorians. Purihin po ang ating pong Diyos sa panibagong pagkakataon na tayo po muling makapakinig at matuto po mula po sa Kanya po mga salita. Sa biyaya po ng Diyos at sa ilalim po ng spiritual authority ng ating pong beloved Bishop Louie and Pastor Norma, welcome po sa ating pong General Bible Study. So bago po natin simulan ang ating mong gawain, tayo po muna humingi ng gabay sa ating Panginoon. Yuko natin ang ating pong mangulo, tayo po'y manalangin. Lord, minsan ba kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa dakilang gawain na ito. Muli, Panginoon, binigyan mo kami ng pagkakataon na makapag-aral ang mga salita mo. Kaya mo, Panginoon, ikaw manguna, ikaw ang kumausap po sa amin, yung spirit of conviction mo ang dumaloy sa bawat isa po sa amin. And we pray for your wisdom, your knowledge and understanding. At siya po manguna sa amin, Panginoon. Ang Holy Spirit mo ang pumagitna at kumilos, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na yung mga kapatid namin na galing sa trabaho at malalayong lugar ay ihatid mo na safe and sound sa kanilang mga tahanan na sa umabot po sa aming pong pag-aaral. Muli, ikaw na pong bahala. Alam mong wala akong magagawa kung wala ka at ikaw lamang po ang maitas. Salamat po. All this is we ask in Jesus' name. Amen.
So mga kapatid, last week we have learned kung paano po ni-represent ng Rechabites. Yung pong universal principle, to whom much is given, much will be required. Dahil po sa ipinakita po nilang pagsunod. As we continue this lesson, let's focus on the Rechabites' faithfulness, the character God is looking for. So brothers and sisters, I just want you to know na yung kanila pong katapatan or yung kanilang faithfulness was not just theoretical. Kung hindi, ito po ay nasubukan at napatunayan in the face of temptation and comfort. Pero sa paano pong paraan? Pag-aralan po natin isa-isa. First is the test. In Jeremiah 35 verses 5 and 6. Then I set before the sons of the house of the Rechabites bowls full of wine and cups, and I said to them, drink wine. But they said, we will drink no wine, sabi nila. For Jonadab, the son of Rechab, our father, commanded us, saying, you shall drink no wine, you nor your sons forever. Ito po si Jeremiah ay naglagay po ng bowls of wine sa harapan po ng mga Rechabites sa templo, na isa po sa gradong setting, with the prophet himself offering them. So kung tutusin, pwede naman po nilang idahilan. Kung inalok ito ng propeta, siguradong pinahihintulutan na ito ngayon kasi inalok niya. Or pwede naman po nila i-justify yung mga sarili po nila. Ngayon lang naman isa lang. Bakit kailangan pa tayo mahirapan samantalang pwede naman nating i-enjoy kung ano ang ini-enjoy ng iba? Pwede po nila ikotwiran po ito. Yet, ano po ang sabi nila? We will drink no wine. For Jonadab, the son of Rechab, our father, commanded us. Yun po ang sabi po nila. Ibig sabihin, pinanindigan po nila yung utos sa kanila ni Jonadab, na sa kabila ng sinusubukan po sila, at naway ganito din po tayo. Kahit na nandyan na po yung mga testing, ay wag po tayo magpapadala. Kahit na nasa atin na po ang katwiran. Dahil hindi po ibig sabihin na inalok po sa atin ng isang bagay, kahit alam naman natin na ipinagbabawal ng batas ay gagawin na po natin. Kung hindi, ito po isang testing lang po pala sa atin. Now second, the temptation of comfort. Mga kapatid, ang alak po ay maaaring magdala po sa kanila ng kadalian, ng ease, at yung pong pagiging tanggap sa society. Yung mga bahay at yung mga vineyards nila po ay maaaring magbigay po sa kanila ng sense of security at saka ng wealth. Pero, mas pinili po nila ang mga tents, yung mga hardships, at yung pong separation alang-alang sa pagsunod. Na nagpapakita kung paano po kuminang po ang kanila pong karakter. Kasi po, nasa kanila na po ang dahilan para hindi po sumunod. Yet, nanatili pa rin po silang tapat. At ito po mismo ang hinahanap po ng Diyos in His people. The tested faithfulness. Hindi po yung katapatan kasi madali. Hindi yung katapatan kasi komportable ang sitwasyon. Kung hindi yung pong katapatan that endures under pressure, endures temptation, at yung pong hatak ng comfort. Kaya po sa Revelation chapter 2 verse 10, ang sabi po rito, be faithful until death, and I will give you the crown of life. Imagine, until death ang sabi. However, pinakita po ng mga Rechabites, ang kanila pong katapatan ay hindi po napapatunayan in convenience, but in trial. Yung pong kanilang pagtanggi sa alak sa templo, ay higit pa po sa isang tradisyon. Kung hindi, ito po ay isang karakter sa harapan po ng Diyos. Na parehas po na quality na hinahanap po ng Diyos sa Israel. At parehas din po na hinahanap niya po sa atin, mapasa hanggang ngayon. At hindi lang po yan. Ang faithfulness po is tested in opposite circumstances. Sa paano pong paraan? Sa case po ni Adam at nung second Adam na si Jesus Christ. So linking the Rechabites' tested faithfulness with the two great representatives of humanity. First, both are called Son of God. Si Adam po, tinrace po ni Luke yung pong kanyang genealogy directly back to Adam, the Son of God, sa Luke chapter 3 verse 38. While si Jesus Christ naman po sa kanya pong baptism
Ang sabi ng boses mula po sa langit, "This is my beloved Son," sa Matthew 3:17. So ibig sabihin, parehas po silang tumayo bilang mga representatives. Adam for the old creation, Jesus Christ for the new. Second, both are confronted by Satan. Parehas po sila. Si Adam, he was tempted in the Garden of Eden by the serpent sa Genesis chapter 3 verses 1 to 6. While si Jesus Christ naman po was tempted in the wilderness by the devil sa Matthew chapter 4 verses 1 to 11. So ibig sabihin, yung pong parehas po na temptation ay tumusok po sa puso po na katapatan sa salita po ng Diyos. Na pangatlo, yung pong similar principles of temptation. Parehas pong strategy ang ginamit po ni Satanas sa kanila pong dalawa. Yung pong appeal to desire. Pagdating po sa pagkain, kay Adam po, fruit in Eden. Kay Jesus Christ, bread in the wilderness. Yung appeal to pride. You will be like God kay Adam. Versus dito kay Jesus Christ, throw yourself down. Sasaluin ka ng mga anghel. Pagdating naman sa appeal to power, rule the world by disobedience versus bow and worship me. Now, punta po tayo sa pangapat. Yung pong different situation. Kay Adam's comfort, napapaligiran po siya ng abundansya ng Eden. Lahat ng puno ay pwede except one. Ibig sabihin, he was tempted in a comfortable situation kung saan ang pagsunod po ay naging madali sana kasi nga po komportable. While si Jesus Christ's hardship, sa wilderness, gutom for 40 days, no comfort, no support, no food. Ano po ibig sabihin? Siya po ay tinukso in a painful situation kung saan ang pagsuway po ay mukhang logical and justified. Kasi nga po, puro discomfort. Now, fifth, yung pong contrasting result sa kanila pong dalawa. Ito po si Adam, mas pinili po ang sumuway in the garden of plenty, na nagdala po sa kasalanan at kamatayan. While si Jesus Christ naman po, mas pinili po yung sumunod in a desert of lack, yung pong kawalan, securing righteousness and life. Kaya po sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 5 verse 19, "For as one man's disobedience, many were made sinners. So also by one man's obedience, many will be made righteous." Dahil sa pagsuway ng isang tao, marami po ang naging makasalanan. At dahil naman sa pagsunod ng isa, marami naman po ang naging matuwid. Now, sa pagkakataon pong ito, ano naman po ang connection nito sa Rechabites? Katulad po ni Jesus Christ, yung pong mga Rechabites ay nasa kanila po ang lahat ng dahilan para sumuway para sa comfort. Andyan ang wine sa templo, yung mga bahay at yung mga vineyards. Pero, mas pinili po nila yung pong hardship for the sake of obedience. Just as Jesus Christ ay pinili po ang cross rather than comfort in Philippians chapter 2 verse 8. On the other hand, Judah, katulad ni Adam, ay pinili po ang disobedience sa kabila po ng privilege and abundance. Sa madalit sabi, ang totoong faithfulness is not proven in ease, but in trial. Si Adam fell in comfort, while si Jesus Christ po triumphed in hardship. At katulad po nila, Judah fell despite covenant privilege, while the Rechabites triumphed in voluntary restriction. Sa makatuwid, naghahanap po ang Diyos ng tested faithfulness. Yan pong hinahanap niya. Yung pong katapatan that endures whether in the Garden of Eden or in the wilderness. Now, at this point, in connection with our topic, let's check the evangelism in Acts, yung pong growth through hardship, versus evangelism in the Philippines, comfort with a stagnant growth. Una, yung pong evangelism in Acts, growth through hardship. Yung pong early church sa Acts po ay hindi po lumago in favorable conditions kung hindi sa pamamagitan po ng persecution, ng poverty, at saka ng rejection. Sa Acts chapter 4 at chapter 5 po, ito po si Peter at si John were arrested.
Yet, the word spread. Kumalat ang salita ng Diyos. While sa Acts 7, si Stephen's martyrdom ay nagdulot po ng dispersion. At yung pong nagsikalat po ang mga believers everywhere preach the gospel sa Acts chapter 8 verse 4. Habang sa Acts chapter 16, ito po si Paul tsaka si Silas po were imprisoned sa Philippi. Yet, ito pong jailer and his household were converted. So sa madalit sabi, their faith burned hotter under pressure. Did you imagine that? Habang nasa persecution, mas lalong tumindi ang pananampalataya po nila. The less they had comfort, mas lalo po silang umasa sa power ng Holy Spirit. Samantalang po sa panahon po natin, ang iba po, all the more nakakaranas ng discomfort, all the more na nanghihina sa pananampalataya. Pero sa kanila, ang resulta, grabe. Nagkaroon pa sila ng explosive multiplication as 3,000 souls at the Pentecost sa Acts chapter 2 verse 41 na nadagdag sa kanila. 5,000 later sa Acts 4 verse 4. And the word of God increased continually sa kabila ng opposition sa Acts chapter 12 verse 24. So apparently, pangalawa po, what about yung pong evangelism sa Pilipinas? Comfort with stagnant growth. Bakit ko po sinabi? Kung mapupuna po ninyo sa bansa po natin, Christianity enjoys freedom and comfort. Sa paano pong paraan? Legal po ang mga churches sa lugar po natin. Madali po ang access sa Bible at hindi po pinagbabawal yung mga evangelistic activities na hindi po katulad po sa ibang bansa. Sa makatuwid, maaari po mag-gather ang mga believers openly na wala pong takot na makulong or mapatay. Yet, sa hindi po inaasahan, ang growth po is often stagnant. Why so? Alam niyo po, madami po mga churches ang nagplateau na po or naging stagnant. Kumonti yung mga conversions at yung po mga passion ng iba po para sa outreach sometimes fade. Why? Because comfort breeds complacency. Ibig sabihin yung pong sobrang ginhawa ay nagiging dahilan na po ng pagiging kampante. Instead na nandun po yung sense of urgency, nandun yung tendency patungo sa pagiging routine na lang po. Nandun ang entertainment-driven faith na lang or iba na po ang focus, katulad po ng paghahanap buhay or pagkita ng pera. Ano po ibig sabihin nito? Where there is little opposition, sometimes there is little fire. Kung saan maliit lang halos walang kontra. Kung minsan, maliit na lang din po ang apoy. Kaya po, ang contrast po is hardship in acts, purified motives, sharpened dependence on God, and prioritizing the mission. Pero ang comfort in modern Philippines, temptation toward complacency, compromise, and misplaced priorities. Kaya lumilitaw kapag ang survival po is at stake. Ang mga mananampalataya po, ang tindi po ng kapit po sa Diyos na desperately. Pero pag ang comfort po ay abundansya, yung urgency po ng gospel ay madalas humihina na. Katulad lang po ngayon, since puro discomfort po sa paligid po, lalo na po yung the fear of the big one, yung lindol. Makikita natin, ang dami po nagsisimba, ang dami laman ng iglesia ng mga churches. Pero pansinin po ninyo, kapag walang kalamidad, nasaan na po yung mga mananampalataya? Wala po yung sense of urgency pagdating po sa ating pong faith or pag-share po ng salita ng Diyos. Now, alam niyo po, sabi po sa John chapter 16 verse 33, Jesus said here, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." At sinabi naman po ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Mga kapatid, hindi po kaya yung pong kawalan po ng persecution sa Pilipinas, ay hindi po natin alam na hinahatak po pala ang marami po sa maling sense of victory. While sa persecution po sa Acts was the soil of revival. Try to think about it. Now, ayon po sa isang kasabihan, the blood of the martyrs is the seed of the church. Pero ang sabi po sa Psalms 126 verse 5, those who sow in tears shall reap in joy.
Pero, pag wala na po ba ang dugo, do we still sow seed with fears? Think about it. Now, at this moment, i-discuss naman po natin about God's illustration of faithfulness against Satan's timeless weapons. So, ito rin po ay konektado pa rin po sa mga Rechabites. So, brothers and sisters, yung pong lust of the flesh, yung lust of the eyes, yung pong pride of life na tinatawag, are very consistent and most effective weapons ni Satanas po laban sa sangkatauhan across all generations. Kaya po madalas po yung po mga biktima po niya ay patuloy na po na tumataas at dumadami exponentially. Even among God's people, kaya po isa-isahin po natin. Una, Satan's strategies are timeless and universal. Bakit ko po sinabi? Hindi niya po kailangan ng mga bagong tricks, bagong tactics, bagong strategies. Dahil doon pa lang po sa tatlo, covered na po ang entire spectrum ng kahinaan po ng tao. Sa lust of the flesh, andyan ang appetites, ang cravings, sensuality. Pagdating naman sa lust of the eyes, andyan ang covetousness, andyan ang greed, andyan din po ang consumerism. While sa pride of life, andyan naman po yung status, yung ego, at yung power. Ibig sabihin, ang bawat kasalanan po ay nag-uugat dito sa tatlong ito, na ginawa po silang unfailingly effective across cultures and eras. Second, the multiplication of temptation in modern times. Ano po ibig sabihin? Sa panahon po natin, lust is magnified by media, wealth, and technology. Yung minsan po naging private temptation sa panahon po ngayon ay public and accessible na po. Katulad po ng technology at media. Global na po ang lust of the eyes. At instant na po sa pamamagitan po ng mga images katulad ng mga pornography. Yung advertising, nandyan magugulat ka, meron subliminal content, injecting sex, lust, and the likes. At yung pong entertainment, andyan ang temptation to spend beyond your capacity. Yung consumerism at yung pong comfort, yung pong lust of the flesh is magnified sa pamamagitan po ng culture that idolizes pleasure and convenience. Ayaw na po ng mga tao na nangihirapan. Gusto lang tao, lahat madali. Kita po ninyo sa pagsisimba lang Kapag mainit, kapag malayo, kapag muulan, kapag baha o may bagyo, halos konti lang po ang nagsisimba. Pero pagdating po sa mga good times, sa mga gimmick, ang bibilis. Bakit? It is the abundance of comfort. Nakita niyo po yung nangyari po kay David, just as he fell in the comfort of the palace sa 2 Samuel 11. Marami din po sa panahon ngayon na bumabagsak din po not in hardship, but in ease. Lalo na po pagdating po sa spiritual life. What else? Yung pong social media and celebrity culture. Ano po ibig sabihin nito? Ito po yung pride of life. Fueled by platforms na nanghihikayat po ng comparison, self-exaltation, and constant validation. Minsan gagamitin po ang social media para makilala, para sumikat, at pag sumikat, kung minsan lumalaki na po ang ulo, hindi ko naman po nilalat. Ang iba yumayabang, nagbabago po ang ugali, although hindi naman po lahat ganon. Why? Because yung pong temptation na minsan kinailangan ng effort para hanapin. Ngayon, yan na po mismo ang humahabol sa mga tao every day, minute by minute. Sinusundan ng tao. Now third, yung pong weakness of human nature without Jesus Christ. By nature, we are already inclined towards sin na sinabi po sa Ephesians chapter 2 verse 3. At pag wala po ang Holy Spirit, ang sangkatauhan po ay nahahatak patungo sa broad road, sa malawak na daan, sa Matthew 7 verses 13 to 14. At ito po si Satanas naman, exploits fallen nature. Hindi lang po ito sa pamamagitan ng external temptation, but also internal desires. Kaya nga ang sabi sa James chapter 1 verses 14 to 15,
But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Ayun, malino na sinabi, by his own desires and enticed. Then, when desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, brings forth death. Ganyan po ang ginagawa po ni Satanas. So as population grows, gayon din po yung numero ng mga natatrap sa mga patibong po niya. Now, pang-apat, yung pong decline of reverence for God's Word in past generations, even culture held stronger Judeo-Christian values. Ano po ibig sabihin nito? Sa panahon po natin, kung minsan yung pong biblical truth is mocked. At ang relativism, yung pong kaisipan na nagsasabi ng walang tiyak na tama or mali, lahat ay base sa pakiramdam o sitwasyon ng tao, is praised, pinupuri ang relativism. At ang absolutes, yung pong mga ganap na katotohanan ng mga di nagbabago na prinsipyo, ay yun naman po ang nire-reject. That is why, kapag wala po yung pong angkla po sa katotohanan, marami po ang nadadala po sa agos into lust and pride. Kaya nga po sinabi po ng Amos 8:11, "Behold, the days are coming, says the Lord God, that I will send a famine on the land, not a famine of bread, nor a thirst of water, but of hearing the words of the Lord." Now, meanwhile, number 5, the exponential nature of sin. I just want you to know na ang kasalanan po ay kumakalat po na parang lebadura po yan na sinabi po sa 1 Corinthians chapter 5 verse 6 at katulad din po ng isang wildfire. At yung pong social approval sa kasalanan normalizes it. Kaya nga po mas nagiging mas mahirap mag-resist. Yung pong minsan na naging nakakaya becomes celebrated. Nakita nyo po katulad sa homosexualism, dating kinahihiya ng iba po yan. Pero ngayon, pinagmamalaki pa. Sa babae, lalaki sa lalaki. As far as I know, ang Diyos mo nilikha lang po niya, babae para sa lalaki, not for the same gender. Kaya po dumadami po yung mga biktima, not linearly, but exponentially. Ibig sabihin, Satan's old tactics keep working because naaabot po niya yung pong pinakamalalim na drive ng fallen human nature. At yung pong modern culture at technology ay ina-amplify po, pinaiigting po sila like never before. Dumadami na po ang mga tao na hindi po nakatali sa salita po ng Diyos at sa Holy Spirit. At ang matindi po dyan, ang kasalanan po ay kumakalat contagiously, nakakahawa. At yung po mga biktima ay nagiging mga promoters. Could you imagine that? Not just victims anymore. Sila na po yung nagiging proponent, sila na po yung nagpro-promote. Pero alam po natin that Jesus Christ had already overcome these temptations. Na pwede po mag-resist ang mga believers because greater is He that is in you than he that is in the world. Kaya po yung sinasabing faithful remnant, katulad po ng mga Rechabites, katulad ni Apostle Paul, ni Uriah, ay nagpapatunay na kahit na nasa panahon po ng exponential temptation, faithfulness is still possible. Kaya po yung buhay po ng mga Rechabites ay naging crucial na illustration po mula po sa Diyos laban po sa unfaithfulness po ng Judah. While ang Judah po was indulging in the lust of the flesh, andyan ng wine, andyan ng idolatry, lust of the eyes, andyan yung coveting pagan practices, at nandyan ng pride of life, trusting temple instead of obedience, the Rechabites stood as a rebuke. Sila po tumanggi sa alak, resisting the lust of the flesh. Tinanggihan po nila ang mga permanent houses, fields, vineyards, resisting the lust of the eyes. They humbled themselves under Jonadab's command, resisting the pride of life. So pinakita po ng Diyos sa kanila po sa pamamagitan ng kanilang katapatan na ang obedience is possible, even when the surrounding culture collapses. Just as their loyalty condemned Judah's rebellion, pero nangungusap po yung pong kanilang legacy sa mga modern churches. Na kung yung mga Rechabites po could obey an earthly father, paano pa kaya should God's people obey the Heavenly Father? At kung sila po'y nanatiling tapat under hardship,
paano pa kaya tayo should remain faithful under grace? Yun pong pagtaas ng mga biktima ni Satanas sa mga tukso niya ay nagpapatunay na ang self-discipline po at yung pong separation from the world are not optional but essential. Kinakailangan po yan. Meanwhile, when God said forever sa Jeremiah 35:19, alam po niya na yung pong tribe of the Rechabites would eventually disappear, maglalaho. Yet, yung pong kanilang spirit of faithfulness would transcend time at patuloy na mag-i-inspire po ng generations up to this day. So he was speaking not only of a physical continuity nung clan, kung hindi sa isa pong spiritual legacy of faithfulness. Bakit ko po sinabi? Ito po ay nagpapakita ng isa pong historical reality na yung pong mga Rechabites ay maliit po na Kenite clan na nakatali po sa kasaysayan ng Israel sa 2 Kings chapter 10 at sa Jeremiah 35. Pagkatapos po ng Babylonian exile at yung pong pagsikalat po ng mga tribes, wala pong visible evidence sa kanila bilang isang distinct group. Ang Diyos po ang nakakalam ng dulo mula po sa umpisa, ayon po sa Isaiah 46:10. So He already foresaw na yung pong kanilang tribal identity would fade. At yun naman pong ibig sabihin ng salitang forever in Hebrew, olam, all the days, does not always mean endless chronological existence or yung pong walang hanggang pag-iral. But, ang ibig sabihin po, perpetual relevance, yung walang hanggang kabuluhan sa plano po ng Diyos. Katulad po yung priesthood po ni Aaron. It was said to be forever sa Exodus 29 verse 9. Yet, it was transcended in Jesus Christ sa Hebrews 7 verses 11 to 12. Yung pong Davidic throne, it was forever sa 2 Samuel chapter 7 verse 16. So, fulfilled, hindi sa mga endless kings, but in Jesus Christ, the eternal King. Likewise, the Rechabites is forever. Is not necessarily a genealogical survival, kundi ito po isang enduring witnessing ng kanilang katapatan. At kinatawan po nila yung pong radical obedience na nandun po yung hardship instead of comfort, tents instead of houses, loyalty instead of compromise. Meaning, yung pong spirit of faithfulness na yun ay hindi po namatay kasama po nila, but it transcends generations. So it inspires every believer who chooses hardship over compromise. So ito po'y nagre-reflect sa remnant principle, yung pong natitirang prinsipyo. God preserves in every age. At naglalarawan po sa tawag ng discipleship sa Revelation chapter 2 verse 10, binanggit natin kanina, be faithful unto death. Kaya po sa panahon po natin, kahit nag-disappear na po ang clan ng Rechabites, yung kanila pong kwento ay patuloy na nabuhay sa banal na kasulatan bilang buhay po na patotoo. Yung kanila pong katapatan ay patuloy na sinasaway po yung pong hindi tapat at ini-inspire naman po yung pong mga masunurin. Yung pong pangako ng Diyos sa forever ay sinisiguro po na yung pong kanilang karakter ay mananatiling halimbawa or modelo until today. Could you imagine hanggang sa panahon natin? Why? Because what God commands never fades. Tinali po ng Diyos yung kanila pong pagsunod into the eternal fabric of His purposes. So sa madalit sabi, maaaring naglaho na po ang kanilang tribal name. Pero yung kanila pong spiritual legacy of faithfulness endures across generations. Hindi po yung kanilang mga tents ang nananatili, kundi yung kanilang testimonya as God immortalized their loyalty in His Word. Kaya nga po ang naging effect po ng mga Rechabites sa mga Hudyo, after chapter 35, una, ang Judah ay tumayo pong nakalantad. Nilagay ng Jeremiah 35 ang Judah side by side with the Rechabites. Narinig ng Judah yung pong hatol ng Diyos. The sons of Jonadab have carried out the command. Pero sabi ng Lord, hindi sumunod ang mga taong ito sa akin sa Jeremiah 35 verse 14. Kaya po yung effect po nito ay tinanggal po yung contrast
ng mga excuses ng Judah na kung ang isang nomadic clan na katulad nga ng Rechabites ay nakasunod po sa salita ng kanilang mga forefathers for centuries, mahabang panahon, how much more should Judah have obeyed God's eternal covenant? Kaya yung pong pagtanggi po ng mga Rechabites in the temple itself, humiliated yung pong religious establishment. Yung kanila pong pagsunod ay naging isang buhay na mensahe. Outsiders could show more faithfulness than insiders. Para sa mga Hudyo, ito po ay isa pong matinding pagsuway. A living rebuke that could not be ignored. Exposing yung pong covenant privilege meant nothing kapag wala po ang pagsunod. At hindi lang po yan. Ginamit po ni Jeremiah ang mga Rechabites bilang isang exhibit of faithfulness at yung pong prophetic warning was intensified. Mula po sa punto na yun, yung pong mga Hudyo had no moral defense. Hindi nila maangkin yung obedience was impossible. Yung mga Rechabites po ay naging standard of loyalty laban kung saan sinukat po ang Judah. Unfortunately, pinakita po ng later chapters sa Jeremiah 36 to chapter 38 na yung pong mga hari at leaders po ng Judah resisted. This shows that the Rechabites' testimony did not lead to mass repentance. Hindi po nagrepent yung mga tao. But nagresulta po ito in hardening leadership. Kaya nga makikita po natin kung paano yung mga Hudyo responded to God and kay Jeremiah pagkatapos ng Jeremiah 35. Instead of repenting, Judah largely ignored the lesson. Ito po yung naging malinaw sa Jeremiah 36 verse 23. Basahin po natin. And it happened, when Jehudi had read 3 or 4 columns, that the king cut it with the scribe's knife and cast it into the fire that was on the hearth, until all the scroll was consumed in the fire that was on the hearth. So when Jeremiah's scroll, containing warnings po ang laman niyan, and calls to repentance, was read to King Jehoiakim, ano nangyari? He cut the scroll piece by piece at sinunog niya po ito. Yung pong kanilang response was rejection of God's word, hostility toward Jeremiah, and refusal to repent. In fact, makikita po natin yung pattern of resistance po nila sa paano pong paraan. Jeremiah's ministry consistently records na yung pong mga Jews mocked, resisted, and persecuted both him at yung pong mensahe. Kaya nga po sa Jeremiah 37 verses 13 to 14 nasabi rito, and when he was in the gate of Benjamin, a captain of the guard was there whose name was Erijah, the son of Shelemiah, the son of Hananiah. And he sees Jeremiah the prophet. Hinuli po si Jeremiah, saying, you are defecting the Chaldeans. Then Jeremiah said, false, I am not defecting to the Chaldeans. But he did not listen to him. Hindi po siya nakinig. So, Erijah seized Jeremiah and brought him to the princess. Imagine he was accused of being a traitor. At hindi lang po yan sa Jeremiah 37:15, kung babasahin po natin, he was beaten at kinulong pa. And worse is, sa Jeremiah 8 verse 6, they threw him into a cistern or dun sa isang dungeon para mamatay. However, the Rechabites' obedience stood as a lasting witness, but Judah's heart remained stubborn and hardened. Ibig sabihin, yung pong kanilang reaction after Jeremiah 35 ay nagpapakita ng tragic reality na kahit na yung pong pinakamalinaw na illustration ay hindi mababago ang isang rebelding puso na ayaw magpasakop. Mga kapatid, ang intention po ng Diyos was mercy. Para bigyan po sila ng pagkakataon na magsisi or magrepent. But they preferred rebellion over obedience. In contrast, the Rechabites became an eternal testimony na ang katapatan po is possible even when the majority disobeys. At dito po natin makikita kung paano po mag-respond po ang tao sa salita po ng Diyos sa panahon po nila at sa panahon po natin.
Una, through rejecting the word sa Jeremiah 36 patungo sa modern indifference. Kung sa panahon po nila, si King Jehoiakim po cut up Jeremiah's scroll, sinunog po ito na nagpapakita ng direct rejection of God's word. Sa panahon naman po natin, many do not literally burn Bibles. Hindi naman po. Pero ang iba po, they dismiss, they ignore, or twist the scriptures to avoid conviction. Katulad po ng mga tao who attend church regularly, pero pinipili po yung mga talata na gusto lang po nilang pakinggan. Yung sa tingin po nilang okay sa kanila, but rejecting those that confront sin. Pagdating sa kasalanan, ayaw na. Pangalawa, persecuting the messenger sa Jeremiah 37 to 38 patungo sa modern resistance. Sa panahon po nila, si Jeremiah was beaten. He was imprisoned, thrown sa cistern, sa dungeon, kasi ayaw ng mga tao yung kanya pong mensahe. Sa panahon po natin, yung po mga matatapat po ng mga preachers are often mocked. Could you imagine? Some silenced or threatened by members na aalis ng church kapag nagturo ng kasalanan or masasakit na mensahe. Kung minsan rejected, hindi po physically imprisoned, but marginalized, slandered, or labeled too harsh. Masyado nang masakit magsalita. Katulad ng mga churches, people prefer feel-good messages of comfort. Yan ang gustong-gusto, yan ang uso ngayon. Pero ayaw na ayaw yung tawag para sa repentance, para sa holiness. Pangatlo, resisting God's plan sa Jeremiah 42, chapter 41, patungo sa modern disobedience. Sa panahon po nila, tinanggihan po ng Judah ang plano po ng Diyos of submitting to Babylon, killing Gedaliah instead. Sa panahon naman po natin, many resist God's will once na ito po ay nagde-demand na ng sacrifice, ayaw na. Once na nagde-demand ng humility, ayaw na. Once na nagde-demand ng trust, ayaw na. Mas gusto or mas pinipili yung sarili po nilang shortcuts at yung sarili po nilang solusyon. Katulad po ng mga tao who pray for God's will, pero kapag hindi po nila nagustuhan yung sagot po ng Diyos sa kanilang preference or their desires, some accuse pastors or leaders of being wrong. At mas pipiliin na lang din po nilang gawin kung ano yung gusto nilang gawin. Pangapat, open defiance. Jeremiah 42 to chapter 44, patungo sa modern apostasy. Sa panahon po nila mga kapatid in Egypt, ang sabi ng mga Hudyo, openly, hindi kami makikinig sa'yo. We will keep offering to the Queen of Heaven. Sa panahon natin ngayon, ang iba are so hardened that they openly defy God. Justifying yung pong sinful lifestyles, halos sambahin na po ang wealth, or openly rejecting church authority. Hayagan po nilang dinidefy ang authority na iglesia over them. Imagine that. Katulad ng mga tao who once professed faith, pero ngayon, boldly declare yung pong kanilang allegiance to secularism, to immorality, or false religions. Panglima, the contrast of the Rechabites. Judah had the law, the temple, the prophets, but disobeyed. The Rechabites had only the word of their earthly father, si Jonadab, and remained faithful. Pero ngayon, sa panahon natin, ang church po has the fullness of Jesus Christ, has the Holy Spirit, and the Scriptures. Kung ang mga outsiders po could be faithful with less light, kaano pa po kaya tayo ka-accountable with greater light? Ang nakakalungkot po ay until now, ang mga tao po still respond like Judah. They ignore the word, or some ignore the word, resist the messenger, reject God's plan, or openly defy Him. Pero alam niyo po, tinatawag po tayo ng Diyos to be like the Rechabites. Faithful, obedient, steadfast, even when culture mocks obedience as foolishness. Kaya po ang tanong po sa atin, how will you respond when God's word confronts your comfort? Magiging katulad ba tayo ng Judah? Or katulad na Rechabites?
Kayo lang po ang makakasagot niyan. So in conclusion, mga kapatid, dito po magtatapos ang kwento ng Rechabites. Makikita po natin na isang grupo ng tao, kung tutusin, have every right para hindi po sumunod eh. Yet they obeyed fully. Habang ang Judah naman, nasa kanila naman yung full revelation, but did not repent. That is why muli po tayong pinapaalalahanan po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kwentong ito upang wag po tayong matulad sa Judah. But rather, gawin po nating inspirasyon ang Rechabites pagdating po sa pagsunod at sa katapatan. Kung sa tao po ay naging tapat po sila, how much more na maging tapat dapat tayo sa Diyos. Hoping na marami po tayo natutunan sa mga nakalipas po ng pag-aaral po natin at ito po'y maipamuhay po natin. So at this moment, tayo po muli magpasalamat sa ating Panginoon through this wonderful prayer. Yuko natin po ang ating Pangulo. Tayo po'y manalangin. Amang banal na sa langit, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Maraming salamat, Panginoon, sa mensaheng pinagkaloob mo po sa bawat isa po sa amin. At muli mo kaming pinaalalahanan sa pamamagitan ng buhay ng mga Rechabites. Mga taong nanatiling tapat, nanatiling masunurin sa inyo, kahit na nakapakaraming tukso sa paligid. Lord, gabayan mo po kami. I-convict niyo po kami na hindi po kami mag-compromise kahit sa panahon po ngayon sa lahat po ay pwede kahit mali. Tulungan mo po kami manindigan sa iyo po mga salita kahit hindi po popular, kahit may mga kumokontra, nawa hindi po kami maging bihag ng comfort, ng kasalanan, o ng mga bagay na unti-unti pong nagpapahina po sa amin po mga pananampalataya. Lord, patuloy mo kaming paalalahanan that our obedience to you and in your word significantly matters. And that you honor those who stay faithful to you. Kaya Panginoon, patuloy mo kaming tulungan na maalala that you are more than enough. Na kapag ikaw ang sinunod po namin ay hindi po kami talo. Patuloy mo po kaming patatagin. Keep us close to you. Again, we thank you. We thank you for your word. All these things we ask. In Jesus' name, amen. Glory to God for that enlightening message na naniniwala ako na mag-alis po sa atin sa mga sitwasyon na magiging dahilan po ng ating pong pagkakasala. Kaya po sa ating po mga first-time viewers, ngayon po'y kinakausap po kayo ng ating Panginoon. Dahil lahat po tayo sa isang punto ng ating po mga buhay ay naging katulad din po ng Judah. Minsan naging matigas ang ulo po natin. Minsan mas pinili po natin ang ating pong mga sarili kaysa po sa Diyos. Ngunit kahit ganun po ay hindi po tumigil ang Diyos sa pagtawag. Patuloy niyang pinapaalala po sa atin, just like tonight, na ang kanyang kagustuhan is not to condemn you, but to bring you back to Him. Yan po ang gusto ng Panginoon. Ang kailangan niyo lang po ay gawin is to humble yourself, accept Jesus Christ as your Savior, and believe in His gospel for you to be saved. Kapag sinabi po natin salvation, na sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures. Sa madalit sabi, meron mong basihan, and it is according to the Scriptures. And that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So ang basis is according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. Tatlo po yan na kailangan po natin sa palatayanan at paniwalaan. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, wala na tayong gagawin, tutuldok or hihinto na po tayo dun. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17,
For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan o ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Ang gospel po sinusunod. Hindi po tayo matatapos sa pananampalataya or sa paniniwala lang, kundi kailangan po natin itong sundin. Kaya po another question is, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit gaano kadami or kahit gaano kabigat ang nagawa mong pagkakasala sa harapan po ng ating Panginoon, but for as long as andun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, dahil yan po ang tinitignan ng Panginoon, yung ating pong taos-puso na pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po ibabautismo sa tubig. Ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. So kung una, siya po'y namatay, tayo naman po ipapatay naman po natin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng pagsisisi or ng repentance. Sumunod, siya naman po inilibing, tayo naman po ililibing naman po natin ang ating mga kasalanan kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Because that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. At hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Siya naman po yung nabuhay na magmuli sa ikatlong araw. Tayo naman po yung tatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Diyan naman po papasok ang ating transformation, ating po regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po na nabanggit po sa Romans 8:11, ganyan din po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi, sa lahat mga first time viewers, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan, pinipilit po natin magbago 1-2 buwan, pero kung mapupunan po ninyo, bumabalik ka sa dati. Pipilitin mo na naman magbago, babalik ka na naman sa dati. Pabalik-balik lang, ayaw ka magbago ng lubusan. Bakit po? Sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabi po natin power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. Perhaps mainitin ang ulo mo, marami kang bisyo, marami kang mga kahinaan. Yan yung tutulong po sa atin para mapapagtagumpayan yan. At yan din po ang magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, dito po 3 bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng first time viewers, pwede po ba na itaas po natin ang ating pong 2 kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po natin ang ating pong Pangulo. And please repeat after me with this prayer na habang binabanggit po ninyo ang panalangin nito, nandun po yung taos-puso na tayo humingi ng tawad sa ating Panginoon at nagsisisi po ng ating pong mga kasalanan. So please repeat after me. Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay. At idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step, andyan po yung mga telephone numbers po natin. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism, or otherwise, you can directly message us sa ating po FB page. Iwan lang kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further
instructions. So mga kapatid, tonight is our last General Bible Study for the year 2025. Maraming salamat po sa inyo po, sa lahat ng mga to God be the glory sa nanonood ngayon, and to all our viewers for faithfully tuning in to our GBS. Truly, napakabuti po ng Diyos. Maraming salamat sa ating Panginoon dahil isa pong buong taon ng pag-aaral ng Kanya pong salita. Kasama natin siya na tinuturuan po tayo, nagpapatatag po sa ating pananampalataya, mga paalalang nagpapabago po sa ating po mga puso, yung mga pagtutuwid na patuloy na pinakikita ng Diyos kung gaano niya po tayo kamahal. Salamat din po sa bawat isa po sa inyo. Naniniwala po ako na hindi po sayang yung bawat gabi po na ginugol po natin dahil bawat pag-aaral po natin ay natututunan po na may purpose po ang Diyos. And I would also like to thank our beloved Bishop Lou and Pastor Norma for allowing me to stand before you every Thursday po. Salamat din po sa ating po mga online crew. Salamat sa inyo na patuloy na tumutulong para maabot ng salita ng Diyos ang mas marami pang kaluluwa through our online platform. Sa lahat ng mga katuwang ko dito sa studio, maraming salamat sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Diyos sa buhay. May the word we have studied this whole year continue to transform us, guide us, and remind us that God's faithfulness never ends. Muli, maraming salamat po sa inyo pong suporta at sa mga panalangin, and I would like to greet you all in advance ng Merry Christmas and a prosperous New Year. See you next year sa pag-resume po ng ating pong online GBS in January. God bless every one of you, and to God be all the glory. Your light will shine when all else fades. Never ending. Your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Rise my soul cries out to you. My soul cries out to you. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside